Madalas nyo ba makikita yung mga butas na napakabilog pero mababaw lang? At ang nakapagtataka, sobrang kinis, 'di ba? Madalas makikita ninyo sa mga ganitong sistema o plastada ng lugar. Yun bang mga palanas or dapanas kung tawagin dito sa amin sa Mindanao? Tara, ating tunghayan. Pero bago muna, nais ko muna kayong batiin lahat ng mga tagapanood ko at sa lahat ng inyong suporta sa pag-comment at sa lahat ng mga subscribers, at shout out na rin sa lahat ng OFW sa ibang bansa. Sana'y nasa mabuti tayong kalagayan, at shout out sa lahat ng treasure hunter all over the Philippines. Eto na, hindi na natin patagalan pa, no? Eto, yung butas na makikita ninyo dyan ay posibleng nakunan na yan ng quick deposit. Dati may takip yan, sabi ng mentor ko at na-recovered na noong 1970s pa. Yung iba 1980s hanggang 1990s to 2000. At panibagong kaalaman naman ito para sa inyo, sa mga baguhan pa lang sa pagte-treasure hunting. Baka meron kasi na kagaya nito sa inyo at meron kayong makikitang mga mababaw na butas tapos makinis, yung iba oblonga, hindi siya circle talaga. Yun ay mga marker at eto yung mga nakunan. Pero kung makikita ninyo na butas lang, wala nang ibang karagdagan pang mga marker at walang tumambad sa inyo na butas na malaki at malalim, posible pa na meron pang naiwan dyan na quick deposit. Okay? So, ang payo ko sa inyo, kung makakita kayo ng mga ganitong marka, ayan tulad niyan, abstract lang na pagkagawa ng paa at walang mga galamay, ibig sabihin, travel. Hanapin pa natin yung coordinate marker niya. Madalas ay hole. Perfect hole. At sabi ng iba ay nature lang or gawa ng tubig. Pero medyo mag-aalangan tayong maniwala na nature kung makikita talaga natin na ang butas na pagkagawa ay parang binarina at talagang parang sinasadya. Iba naman yung gawa talaga ng tulad natin na mga Pinoy na gumawa tayo ng atabay na halatang gawa ng bara. Pero kapag makinis sobra na parang sinasadya na pakinisin at tapos wala naman kayong balita na merong gumawa niyan na mga kapwa lang natin Pinoy, nag-aksaya lang ng panahon para gumawa niyan, yan ay mga marker talaga. Posibleng yan ay ang mga palatandaan tulad niyan. Ayan makinis. Tapos korteng letter C. Ibig sabihin yan, mag-compass tayo papuntang west or northwest. Basta control ng west side or control ng metal element. Nasa 315 degrees, ayan yung baunan. Yan yung posibleng nakunan noon ng maliliit na mga items. Dati may takip yan, pero hindi ko sinasabing nakita ko na meron takip sabi lang ng mentor ko, pagka ganyan dati may takip yan at posibleng kinuha na or binulbog na or yun bang niligwatan na sa Bisaya. Ayan, malalim yan at hanggang bewang, ngunit meron ng mga buhangin kaya hindi ko na lang kinuha. Pero dati nung nakapasel ako dito, hindi ko na matandaan kung anong month yun. Basta hinukay ko yan, malalim yan. At yan daw ang madalas na nakunan. At ang nagbaon yan ay mga Koreano noon. Ang tawag niyan ay mga small stash na kung saan ay madali lang talagang makuha. Ang problema nga lang mga ka-TH ay
na-retrieve na yan ng mga JICA o yung mga retrieval teams, na madalas sila yung mga nagre-remarking sa niyog, at yung iba ay nag-retrieve kada taon ng mga ganito, yung bang madalian lang na makuha. At ayan yung mga sinasabi ko na mga nakunan. At yung kanina ay mga markers lang kasi mababaw. Meron, hindi lang yan nag-iisa, meron pa doon sa kabila. At kinompasan ko, naka north south. So ang nangyari, load to load na. So galing sa marker na nakaharap dyan sa northwest, ayan, naka 315 degrees yan, metal element, papunta naman doon sa norte, water element. At ang nangyari nga ay load to load. So hindi lang nag-iisang item ang tinutukoy niyan, kundi isa o dalawa, tatlo, ganyan. At nakahilera yan. At yan ang laging tandaan pagka makita kayo ng mga marker na mga butas na mababaw lang, at sana hindi pa na recovered, no, subukan yung gamitin yung compass ninyo. Kahit na baguhan pa lang kayo, aralin nyo yung paggamit ng compass. Mula sa basic lang, yung alam natin na single compass alignment mula north to south, east and west, at hanggang sa double compass, yung north, south, east, west, north, east, northwest, southeast, southwest, hanggang sa triple compass na naman, yung north, northeast, south, southeast, southwest, northwest, ganun. Triple compass. So mahalaga na aralin natin yung mga degree, tapos yung mga symbols niya bilang isang tinatawag na 5 elements. At yung pinaka center, lagi nating tandaan, yun ang code 5, yung pinaka fulcrum point na binabase natin sa marker. Ito yung ibang marker na sinasabi ko, mga ka-TH. Ayan, na posibleng meron pang naiwan kasi wala pa talaga akong nakitang malaking butas dyan. At ang napansin ko ay, hindi ko na lang nabindyuhan, malapad na bato. Tapos kinompasan ko, naka west. Hindi ko na lang kasi hindi ko na bidyuhan. Ayan yan. Yan. Hindi ko lang nalinisan kasi medyo nagmamadali na ako kasi hapon na. Ang layo pa ng binagtas namin para lang ipakita ko sa inyo, guys. At eto ang marker. Ito ay pinaka doon na sa pinaka last or boundary na sa creek. Kaya siguro ay may posible pang naiwan. At ito nga ang marka. Pero sa dinami-rami ng mga marker na nakita ko, ay talagang nakuna na at malaki yung mga butas na posibleng merong laman no ng mga gold bars or mga jewelries, banga, or mga mahalagang bato, or minsan naman ay platinum, 'di ba? So sa mga may alam dyan sa ganito, alam niyo na to na kung saan tirahin. Kasi by pattern kasi ito. Kung hindi natin alam ang pattern, ay malilito tayo sapagkat tinakpan nga ito ng malapad na bato. At minsan naman semento, at ibabalik nila sa dati na para magmukhang nature. Pero yung makikita lang natin ay yung mga marker. At ang presensya ng marker na yan, nagpapalakas ng loob sa atin na posible pang meron. Pero kung nakuha na, wala na tayong magagawa dyan, mga ka-TH. Kaya mahalagang aralin natin ang mga marker kung gusto talaga nating makaretrieve. At lagi tayong magdasal sa Panginoon na sana ibigay na yung gustuhin natin na makuha. So hanggang dito lang, mga buddies, at maraming salamat sa inyong suporta. At kung baguhan pa lang kayo sa aking channel, please subscribe naman bilang
inyong pasasalamat sa panonood. Maraming salamat at God bless.